Daan tayo, June. Oo, driving na naman tayo nito. It's springtime and coming to summertime na tayo, June. Gulo ng panahon, no? Lamig na naman. Yes, malamig na naman. At ano ba? Kamusta ang Easter po nyo? Yeah. Kamusta ang Easter celebrations nyo? At nakakain ulit kayo ng mga baboy. Bawal. May mga bawal kainin ay nakain nyo na ulit. Ano ba ang pag-usapan natin ngayon? You know what, June, I was really thinking about these cars as we were going past it. At alam mo naman na yung anak nating bunso ay magsa-17 na soon. Oo nga pala, binook ko na siya, no? Ng kanyang driving lesson. Ayun na, prepare na namin siya for some driving lessons. At maybe this one is a good topic for us to expound on. At bigyan natin ng idea sila para sa mga gustong mag-aral ng pagmamaneho dito. Sa UK. At the same time, yung mga requirements na kailangan. Kasi medyo nagbago na rin. No? Yes, at tumaas ng tumaas. Mas sobrang-sobra ang driving lessons, ang cost. Tsaka yung dumagdag sa practical test, no? Yes. But first thing, so ang criteria for you to be able to apply for a provisional driver's license ay, ano ba, June? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Tamang edad ka, diba? Tamang edad. 15 years old, pwede ka na mag-apply ng provision. 15 years old and 9 months. Kailangan na... Almost 16. Oo, almost 16. I-round off mo na lang sa 16. Kasi, you know what, we've got the driving instructor who has taught si June, si Miguel, ako, at isang tao lang po yun, matanda na siya, pero we rely on him kasi he's been good to us. At dating ano yun, actually, ano yun, asawa nung nurse nakasama ko sa trabaho dati. Ni-refer lang sa atin. Yes, nung one time nag-usap kami, nagsabi ko, yung asawa ko gusto mag-aral. Sabi niya, why don't you try yung ano ko, yung asawa ko, he's a driving instructor. Anong year yun? 2004? My God, yes, it's been a long Pero explain time. na lang natin mamaya kung magkano yung course ng lesson. And si June has recently gotten in touch with him at sabi niya nga, he needs to be at this certain age before he can apply for a provisional driver's license kasi it's been a long time since we've really searched up about it. At ayun na nga, si Ethan has got his provisional driver's license at ngayon na magsa-17 na siya ay binook na rin namin siya for the driving lessons. At sabi sa atin June na ang provisional driver's license nung in-apply natin ay magkano? 25 o 34 pounds? 34 pounds yata pounds, yes, lagay natin dito just to be certain na lagay natin yung information in the middle in here so that everyone will know. Yung cost ng provisional. At si June, he's gotten in touch with John at sabi ni John ay magkano ang driving lessons, June? Ayan, magkano ang driving lessons? Yan nung araw sa akin, mga 2004, mga ano lang yung ata, 5-8 pounds per hour. Yes, it's really been, sa amin, mahal na yun at that time. Pero ngayon, halos 20 years na, no? Yes, at sabi ni John, magkano nga ba para kay ngayon, Ethan? Average daw ngayon is mga 38 to 40 pounds per hour. Laki ng inflation. Sobrang mahal. Pero may ano naman, kung kakausapin yung mga driving instructor, meron silang mga deal din. Kung 10 lessons bubok mo, bigyan ka nila ng discount. Magkano nga chinarge na? Sa atin, binigyan tayo ng 33 pounds kay Ethan per hour. So magbabayad ka na ng 10 lessons. Yes. In advance. Mahal pa sa per rate ng nurse, Malaki yun. Pero hirap magturo ka. Pero mahirap magturo. And it's gonna be a lifelong na ano ba niya? Skill that he can use throughout sa pag-apply niyang trabaho. At the same time, para sa kanya, for his personal growth din. Tingnan mo si Miguel, it helped him na lang yung driving lesson. Dahil nagda-drive siya papasok sa university. Si Ethan talaga, sabi niya sa amin, he doesn't seem to want to move out sa bahay. Sabi niya, gusto niyang magstay sa bahay for the uni. Sabi ko, we'll just see on how it goes kasi depende sa university na applyan mo. You really might need to stay where you are na sa area na yon. Pero sabi niya namin as a
as a parent, gusto natin bigyan siya ng lifelong skills. At siya rin naman gusto niyang matuto. So, yan, binook na namin ng driving lesson si Ethan. It will be sometime in June. Mas bibigyan na lang natin ng coach siya. Para kailangan niya yun. Yung kotse na doon sa bahay, yun na yun. Pwede na yun. Maski kahirap-hirap ng clutch nun, ayos na. Kaya na yun. Sabi ko sa kanya ay pag-practicean niya muna yung sasakyan na yun. Kasi mahirap magbigay ng bago-bagong sasakyan tapos mababangga lang ng bata. Kasi syempre hindi naman ganun ka. May learner niya. Pakita mo yung learner. Hindi pa ganun ka bihasa sa daan. Ito, at the same time, hindi pa rin bihasa. May learner din doon. Yan, mga L-plate yan. Learner yan. Bihasa sa pagmamaneho. Lalo dito sa UK, mahigpit sila sa kalsada. Yan, maraming nag-aaral talaga ngayon mag-drive kasi it's the spring season and it's coming to summer. Kaya ito, malaking tatahakin mo dito, Ethan. Itong roundabout na to, napaka hirap nito. Gag-guide naman sila ng instructor. At the same time, June, we encourage Ethan as early as now, even if yung driving lessons niya would be sometime in June. Sabi natin sa kanya, mag-aral-aral na kasi kailangan niya ng theory. May mga CD, may mga app na pwede niyang makuha. DBLA ata, driving theory. Sabi namin na hazard perception. Kailangan niya yun. Kailangan niya talagang pag-aralan yun. Meron din silang written exam. Kaya kailangan mag-aral-aral na kako. Kasi you can take the theory even as you're learning to drive. And the cost of that would be here. Lagay na lang natin just to be certain dun sa mga information na binibigay natin. Bago ka pang makapag-practical, kailangan mo ng theory. At kabado-kabado ako. Tatandaan ko when I did that previously. Kasi syempre you don't want to keep on wasting money habang nag-test ka ng test. Hirap din yung test, no? Tsaka dalawang klaseng test, di ba? Isang written exam, pero computerized lahat yun. Computerized naman nga. Hazard perception. At hindi ka kahit sa Pilipinas. Natatawag ko sa Pilipinas naman yun. May sagot na. May sagot na. Nung pumunta ako doon sa local na office. Center. May sagot na doon sa likod ng papel. Nakaikot na ikutan mo na lang. Pero dito hindi, lahat computerized. Pag-fail ka talaga. Pero sabi ko kay Ethan, just take your time kasi at the moment he's studying for his A-level sa university, as a college. Tatlong linggo nang constantly nag-aaral si Ethan. Even now, nag-aaral pa rin siya kasi ngayon yung exam niya, mamaya-mayang hapon. Exam na naman siya. Talagang he's really keen to learn. Pero after next exam niya, mag-aaral na siya ng driving theory. Kailangan niya yung, tapos after ng theory, pwede na siya mag-driving lesson. Sa amin yan sa planning natin. Pwede ka naman mag-lesson after nun, tapos saka ka mag-theory. Well, as I said, June, you can have it even before, during, and after. Vice versa. Nasa kanila yun Pero ang pinaka-importante talagang matuto siyang magmaneho ng maayos at safely. Safety is the key. Tsaka road rules, kailangan sumunod ka sa road. I was even thinking, sabi ko kay June, let's turuan lang natin yung primera, at least yung pag-change ng gear, clutch para hindi maubos yung mga lessons na mga 5 lessons kakatimpla lang. Sa mga sasakyan naman po dito, marami kayong option na iba nga lang ang pag-aaral sa manual at saka sa automatic. Kaya ikaw bahala kung magde-decide kung ano ba ang direksyon ng gusto mong kunin. Kung gusto mo ng manual na sasakyan na pag-aralan o automatic. Pero kami ay manual drivers naman kami dyan sa Pilipinas, so we opted just to stay with the manual. Ang manual lesson kasi pwede ka mag-drive ng automatic tsaka manual. Ang automatic lesson, ang license mo automatic, hindi ka pwede mag-drive ng manual. Yun yung license na yung difference ng dalawa Kaya kinuha natin manual para makapag-drive sita ng manual tsaka automatic. It comes in handy especially pag nag-abroad tayo. Hindi lang yun. Tsaka yung license dito, pwede kang gumamit ng dalawang klaseng sasakyan. Specific yung license mo
Kung automatic na napasa mo, automatic ka nang pwede mag-drive. Pero ako, Jun, I've never tried driving an automatic car. Madali naman automatic, parang go-kart lang siya. Sabi nga ni Jun, parang go-kart lang. Tsaka nakakapagod din. Mas sa akin, madali sa akin manual eh. So we can never tell kung kailan si Ethan magiging fit to be able to do the practical exam. It's really up to the instructor. Kasi tatandaan ko, I did spend siguro 700 pounds all in all to be able to get to the point na sasabihin sa akin nung instructor na, pwede ka na talaga mag-exam. Ibubuk mo na lang via DVLA yung exam mo. Now, at the moment, June, I think the exams cost about 65 to 72, if I'm right. I'll put it in here. But yung current times, ang sabi nila, nagkakaroon sila ng problema sa pag-book ng practical. May issue ngayon sa pag-book ng practical. But anyway, for as long na mag-aral lang siya na mag-drive, although it's gonna cost a lot of money for every hour, it's gonna be good for him in the end. Ano yan? Bibigyan mo siya ng tool. Oo, kasi sa paglaki nga, meron siya magagamit niya paglaki. So kung gusto nyo mag-expand na gusto maging truck driver, kailangan mo ng license, di ba? Bago po pala kayo maging truck driver dito, kailangan nyo muna ng test na naman yun, iba ng topic na yun. Ibang topic na po yan kasi kailangan nyo muna ng basic na lisensya na pang ganito mga sasakyan. HGV, LGV, maraming klaseng pero lessons. Few years back, bus driver, ibang lesson na naman yun. Few years back, June, I think they were offering free na driving lessons to be a HGV driver at saka bus driver. Napaka swerte ng mga taong who took advantage of that. Kasi kulang na yung mga bus driver at that time at saka ganun din yung mga HGV drivers, no? Sayang, no? Lessons na naman yun, gastos ka na naman. Hindi, they were providing it. Companies were providing it. Pero kung gagawin mo mag-isa yun, malaki rin yun. Oo, totoo yun. Siguro mas mahal pa yun, no? Mas mahal pa yun kaysa sa kotse. Pero overcome your fears at learn how to drive kasi it's really handy, especially sa mga times na bank holiday, na hindi ganun ka-frequent ang transportation. Public transportation. At mahal din ang taxi. Pero bank holiday, no? Double ang charge nila. But don't beat yourself kung hindi nyo napasa yung theory nyo at the first attempt. You can take it again. The same time, kung yung practical nyo, you didn't pass it. It took me 2 tests. Kasi paglabas pa lang namin dun sa test center, naabutan ako ng traffic light. Inabutan akong dun sa pedestrian crossing. So fail ka agad. Major offense na kaagad. Meron major tsaka minor. Sinabi na kaagad sa akin na I failed na ako. Pero we still did the test, yung allotted time ko for me to practice on. Pero iyak ako nang umuwi ako sa bahay. Nakaka-stress kasi. Exciting kasi kung nakapasa ka ng lesson, achievement sa iyo. At saka sa mga babaeng drivers, we don't really look in the hood, under the hood, di ba? Part po yan ng exam sa practical. Pero check ng engine, alamin nyo kung nasan ang levels ng oil, water, tsaka yung check mo yan. Kasi June, alam mo ba, si John, sinabi lang yan sa akin na almost 2 days bago ako mag-exam. Malay ko ba sa kung ano nangyayari dyan under the hood? Ito kasi, check mo yung sasakyan bago ka umalis. Check mo yung gulong, check mo lahat bago ka umalis for road safety. So siguro that's an additional thing that we can just show Ethan before he has his driving lessons, to find out, to familiarize kung saan to check ang oil levels, yung brake fluid level, kailangan mo yun, sa tubig para sa wiper, tires, just a very basic things kasi very rare siyang gustong umupo dito sa harap ng sasakyan. Kala lang niya parang go-kart lang daw ang pagmamaneho pag pinapaupo namin sa driver's side. Nagloloko-loko. Kasi bata kasi. Pag
jeepney driver ka, para ka lang nag-go-kart, bilang ka pa ng pera. Diba? Ay, galing yung mga jeepney driver sa Pilipinas. Sa sakit-pag-usap pa yun, babasa ng dyaryo, nagdadrive. Multitasking at its Diba? best. June, there's another thing. Maybe we'll dwell on it next time. Yung Ano yun? insurance naman. Nag-post ng insurance sa post. siguro. After mo pumasa, no? So we'll dwell on time it yun. next time. For the time being, you guys have a good day. And I hope you are all okay. I'm getting back to how I am. At maraming salamat po palagi. At you are there for us, mag-asawa, at for our family. I hope you have a good day ahead, wherever you are. Maraming salamat. God bless. Bye! Bye! June, bago pala natin itapos itong vlog natin, kailangan natin bigyan sila ng information regarding sa pagbabasa ng plaka sa harap ng sasakyan. Oo, totoo. Hindi lang plaka. Pati mga road signs. Oo, Kasama yan sa test, diba? bago pa kayo magmaneho, tatanungin kayo ng instructor kung nababasa nyo ba yung plaka sa harap nyo. Kasi kailangan po talagang maayos din ang inyong paningin kasi kailangan nyo mabasa yung mga signs na nasa harap at makita yung mga sasakyan na nasa harap nyo. Mga road markings at road signs. Kailangan nyo may 20/20 vision ka. At ganun din, kung may pagbabago sa inyong kalusugan at in-advise kayo ng inyong doktor na i-inform ang DVLA, ang authority na nagmamanage sa inyong lisensya. Driving Vehicle Licensure Agency. Kailangan nyo silang i-inform. At may mga procedures po yan na kailangan nyo i-take. At ganun din na igagabayan kayo kung anong kailangan nyong gawin kung kailangan kayong i-reassess. Kasi either nagbago yung health nyo o yung paningin nyo, no? Kung nagsasalamin na kayo. Advice po yan ng doktor, huwag kayong mapapahuli dun at malaki ang chance na mawalan kayo ng lisensya at o kaya mamultahan kayo. O, yun na lang muna po. At ingat kayo palagi. Tama. Bye!